ang monarchy of kingdom. Dahil sino nga ba yung kauna-unahang naging hari ng Israel? Si Haring Saul. So bago po naging hari si Haring Saul, si Samson, siya po yung kahuli-hulihang judge. Siya po yung kahuli-hulihang hukom. At dahil nga nagclamor na yung Israelita, kaya gusto na rin nila, nainggit na sila sa mga neighboring country, gusto na rin nila magkaroon ng hari, gaya po nila. Kaya po, nawala po yung mga judge, pumalit po yung hari. So ito po ay galing po, hango po doon sa aklat po ng Hukom, chapter 13, bagsahin po natin mula verse 1 to 5, then mag-jump up po tayo doon sa 24 to 25. Sabi po dito, basahin ko po, muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita laban kay Yahweh. Kaya sila ay hinayaan niyang masakop ng mga Pilisteo sa loob ng 40 taon. Nang panahon iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking nagngangalang Manoah na kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baon. Minsan, may pakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, Hindi ka kaya magkakaanak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka na at manganganak. Kaya't mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikin ng anumang pinagbabawal na pagkain. Sa verse 5 po, kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Diyan po tayo sa verse 24. Verse 24 po. So sabi po doon sa verse 24, dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpala ni Yahweh. At sa verse 25, at nagsimulang udyukan ng espiritu ni Yahweh si Samson, at siya ay pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Zora at Estaol. So purihin ko yung pagkabasa po ng salita po ng Diyos. Tayo po ipansumandaling manalangin. Panalangin po natin ang salita po ng ating pagbubulayan sa umaga pong ito. Lord God, ipapasalamat po kami, O Diyos, sa umagang ito, na patuloy nga, O God, itong mga salitang ito, O Diyos, ay patuloy namin pag-aaralan, O God, ang buhay po ni Samson, kung paano po ito related to us, O God. Kung paano po ito, O Diyos, makapagtuturo sa amin, yung kanya pong buhay, ay patuloy na mapagbulay-bulay namin deeper, O God, at patuloy nga, O God, na i-apply namin to sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat sa aking mga kapatid na naririto. Ikaw ang magbukas ng kanilang mga puso at isipan. Gawin mo matabang lupa ang kanilang mga puso. Taniman ng iyong salita. Sa iyo po ang papuri parangal, O Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. So, aaralin po natin yun pong buhay po. We will ponder on the life of Samson. At kung paano ba yung kanyang mga experiences. Kung paano ba yung kanyang mga nangyari po sa kanyang buhay, yung mga consequences ng kanyang mga maling action at decision ay naka-apekto sa kanya, at kung paano natin, ano yung mga bagay na ating matututunan. So ito pong mensahe po na ito ay pinamagatan ko pong the fruits of disobedience. The fruits of disobedience. Hango po ito doon po sa Book of Judges o aklat po ng Hukom, chapter 13 hanggang 16. So 13, 14, 15, 16. Apat na chapters po yung ating aaralin. Medyo mahaba-haba po siya. Pagkakasuhin din po doon po natin sa loob ng 45 minutes. Okay? Parang pang 2 hours po yata to. So, i-connect din po natin to kung paano po natin i-connect doon po sa ating pong theme na peace that brings new beginning. At sa liwanag po ng salita po ng Diyos, aralin po natin kung ano nga ba yung nais ng Diyos para po sa bawat isa. Ano ba yung ini-offer ng God para sa kanyang mga bayan. So simulan po natin po doon sa verse 1. Ang sabi po dito sa verse 1, again, the Israelites did evil thing. Ulitin lang po ulit natin, kanina Tagalog ko po binasa. Then, sabi po dito, again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. So the Lord delivered them into the hands of Philistines for 40 years. So, ang bansang Israel, parang naging partner po ng buhay nila ang pagiging alipin. So, simulan sa pulpa po, bago pa po sila nakalabas ng Egypt, di ba, almost more than 300 years, inalipin po sila doon po sa land of Egypt. At nang nakalabas na nga po sila sa Egypt, dinala na sila ng Diyos doon po sa land of Canaan, sa promised land.
Sunod-sunod pa rin, marami pa rin iba't ibang bansa ang sumako po sa kanila. So alam po natin, kung aaralin po natin yung history, yung world history, makikita natin nasakop sila ng mga Babylonians, nasakop sila ng Philistines, nasakop sila ng mga Persians, nasakop sila ng mga Romano. At marami pang sumakop sa bansang Israel. At remarkable po ito pong mga Philistines, isa po sila sa sumakop sa Israel sa loob ng mahabang panahon. So 40 long years na sunakop po ng bansang Philistine, ng mga Pilisteo, ang bansang Israel. Ang sabi po dito, sa verse po dito, they did evil in the eyes of the Lord. Kasi nga, dahil sa kasalanan, may ginawang masama sa panangin ng Panginoon ang bansang Israel, kaya hinayaan niya sila ay maging slave. Kaya hinayaan niya sila ay masakop ng mga dayuhan po na ito. So yun po yung consequence ng mga kasalanan po natin, yung ating po mga disobedience sa God. Magkakaroon po tayo, masasakop po tayo, o mako-conquer tayo ng ating po mga kaaway. So yun po yung mga makikita po natin mga consequences. Then dito po sa atin pong next verse, sabi po dito sa ito po isa mula po sa chapter verse 2, pero jump po tayo dito sa verse 5. Sabi po dito, you will become pregnant. Di ba yung asawa po ni Manoah, hindi daw po magkaanak. Then, by miracle, dumating po yung angel of God, nag-declare po doon sa asawa po ni Manoah na magkakaroon po siya ng anak. So, alam po natin, may mga ganun po sa Bible. Si John the Baptist, ganun din. It was declared, bago siya ipinanganak, di-declare ng angel. Then si Jesus, ganun din, bago ipinanganak si Jesus, it was declared also by an angel. So, ibig sabihin, napakahalaga ng role na ito. Kaya, angel yung nagdi-declare ng kanilang kapanganakan. Sabi dito, you will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazirite, dedicated to God from the womb. And he will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. So sabi po dyan, ang ipapanganak po pala na ito ay isa pong Nazirite. Nazirite. So ano po yung Nazirite? Ano nga ba kayo Nazirite? So ang Nazirite po, sabi po doon sa pag sinearch po natin Nazirite in Hebrews, pag sinearch po natin, i-google natin, lalabas po doon. Ang ibig po sabihin ng Nazirite, siya po ay galing po sa root word po na Nazir. Ang Nazir po, ang ibig sabihin po sa Hebrew ay consecrated, separated. So ibinukod at itinalaga. So, ano ibig sabihin ng ibinukod, itinalaga? Halimbawa po sa mall, ang dami-daming sapatos, di ba? Daming gagandang sapatos. May Merrell, mayroong mga Adidas, may Nike. Ang dami-dami. Pero, bibili po tayo. Pipili lang po tayo na isang bibili natin kasi hindi naman tayo mayaman. Ay, yung mga mayayaman, di ko alam, baka kasampu yung binibili. Pero pag tulad namin mga mahihirap lang, isa lang po yung bibiliin po namin. So, pipiliin namin yung the best na bagay sa aming mga paa. So, ganun po. Sa dami ng sapatos na yung pinagpilian, pumili lang po tayo ng isa. Yun po yung ikinonsecrate nyo para sa inyong sarili. So, ganun din po. Napakaraming tao po doon sa Israel. Napakarami ng pwedeng pagpilian. Pero, pinili ng Diyos ang magiging anak ni Manoah at ang magiging anak ng asawa ni Manoah. So, yun po yung ibig sabihin. Ikinonsecrate. Yun po yung ibig sabihin po ng Nazir. Siya po ay ikinonsecrate, sineparate para po sa isang napakahalagang misyon at gawain. Ano po ba yung misyon at gawain? Bakit po siya ikinonsecrate? He will take the lead in delivering Israel. Ibig sabihin siya daw po yung mangunguna para po, dahil ang nais din po ng Diyos, mahango ang Israel sa kanilang pagkaalipin. Siya po yung gagamitin ng God para, siya po yung magsisimulang gamitin ng Diyos para mahango ang bansang Israel sa pagkaalipin mula po sa mga Pilisteo. So yun po yung purpose. Then, dun po sa meron po kasi pong rule para po sa Nazirite. Para po maging Nazirite, meron pong rule. Ang sabi po dito, the rules for Nazirite, nakasulat po yan doon po sa aklat po ng Bilang. Number 6, chapter 1 to 21. Hindi po natin babasahin kasi masyadong mahaba. Bibigyan ko po kayo ng tatlong rule po ng Nazirite. Nakasulat po dito yung tatlo. Dahil tatlo lang naman po talaga yung rule. Kaya ito lang po yung nakasulat po dito. So, ang una, separate himself from wine and strong drink. So, bawal daw po palang uminom ng alak o ng mga matitinding, mga alcoholic drinks. Nakalagay pa rin po dyan, bawal po yung mga grape products. Lahat po ng grape products, maging pasas, yung raisin, o kahit po yung balat o buto nito, bawal po nilang kainin.
So, ibig sabihin po, dito po sa church natin, parang almost 80% bagsak na, hindi na pwedeng maging Nazirite, di ba? Parang mga 20% na lang, hindi ko nakikita po doon sa mga inuman, tumahan. Tama ba? O 100% hindi umiinom ng alak. Pwede maging Nazirite ba? Okay, pwede daw po. 100% pala. Magkamali pala ako. Kala ko 20% lang yung pwedeng maging Nazirite. Pangalawa po, no razors shall touch his head. Bawal po siyang gupitan ng buhok ang isang Nazirite. Kailangan niya, katulad po niya nakadrawing po dyan, ganyan kahaba. Yung iba pong Nazirite, lagpasan po sa lupa. Para pong yun na po yung ito po yung ang mga Nazirite, sila po yung, sabi po ng isang pastor na narinig ko, siya po yung original na Rapunzel. So yung si Rapunzel dito lang kinopya. Di ba si Rapunzel nakaba ng buhok, di pinuputol ang buhok. So dito lang kinopya lang yun sa Bible. So Nazirite, siguro Nazirite din si Rapunzel na. Hindi ko lang po alam. So bawal pong putulin yung kanyang buhok. Then, he shall not, ang pangatlong rule sa Nazirite, he shall not go near to dead body. Bawal po siyang lumapit po doon sa patay. Bawal lumapit sa patay. Kahit po yan ay magulang, kahit po yan ay kapatid o kamag-anak, bawal lapitan ng isang Nazareo. Yun po yung rule para sa pong Nazirite. So yung tanong ko po, bakit nga po ba nawala yung lakas ni Samson? Ano ba yung dahilan? Bakit nawala po yung lakas ni Samson? Bakit po nawala? Ayun, sabi ng isang kapatid natin, pinutol yung buhok. O, pinutol daw yung buhok. Di ba yun yung alam natin, pinutol yung buhok? Yung lagi lahat ng kaya nawala ang lakas si Samson dahil pinutol ang buhok. Yung kapangyarihan ni Samson nandoon sa kanyang buhok. Pero hindi po yun. Isa po siya sa dahilan, pero hindi po siya yung main reason. Isa lang po siya sa reason kung bakit po nawala ang lakas po ni Samson. Siya po ang tawag po doon, siya po yung tip of the iceberg lang. So may mas malalim pa pong dahilan kung bakit nawala po yung lakas po ni Samson. At yan po yung dahilan po, yung mga dahilan po na ito, yan po yung ating iisa-isahin sa umaga po na ito. Kaya po, yung ating pong title, The Fruits of Disobedience. So, dahil po ito sa disobedience, naputol po yung kanyang buhok dahil po sa kanyang disobedience. At isa lang po yun po sa dahilan. So, simulan po natin. So, natapos na po natin yung chapter 13. Then, chapter 14 po tayo. Sabi po sa chapter 14, Samson went down to Timnah and saw there a young Philistine woman. He returned, he said to his father and mother, I have seen a Philistine woman in Timnah. Now get her for me as my wife. So ano po yung disobedience po dito ni Samson? Meron po ba disobedience na nakita po tayo dito? So in-highlight ko po yung Philistine woman. So wala pong masama po doon sa woman. Siguro masama po yan kung man, di ba? Nakita si Samson ng man po doon sa Timnah. O yun po yung masama. Di ba? Yun yung obvious. Pero may mali pa din po dito doon sa Philistine woman. Ang mali po doon ay yung Philistine woman. Dahil may rule po sa Nazirite, hindi na po sa Nazirite, sa buong Israel. So doon po sa Deuteronomy, kapatid, pa-flash nga po, Deuteronomy 7, verse 3 to 4. Deuteronomy 7, 3 to 4. Kasi ito po yung sinabi po ng Lord sa mga Israelita, na kapag nakarating daw po sila doon sa lupang pangako, kapag naitaboy na nila po yung mga Hittites, yung mga Girgashites, yung mga Amorites, yung mga Canaanites, yung mga Perizzites, lahat ng mga Tites, yung mga Hivites, at saka mga Jebusites, yung mga, sabi nga ni Pastora, yung mga hindi nagka-Tites. So ganyan, pag nataboy na nila yung lahat ng mga ito doon sa lupang pangako, sabi ng Panginoon, do not marry any of them. Do not let your sons or daughters marry any of people from those nations. Lahat po ng nation ito, bawal nilang pakasalan. Yan po yung instruction ng God. Dahil, if you do, they will turn your children away from following me. Then your children will serve other gods, and the Lord will be very angry with you. He will quickly destroy you. So wala pong masama doon po sa interracial po na marriages. So wala pong, hindi po tayo hinahadlangan ng Diyos. So ang talaga po talaga sa atin ay isa pong apam. Di ba? Dami dyan nag-ahabol ng apam doon sa online talaga, nagsa-search. Gusto, mga Amerikano, taga-ibang bansa, gusto nagtatawag dyan, mga online dating. So hindi po yun masama. Ang ayaw po ng God ay yung interfaith relationship.
So kahit po yan ay Pilipino, kapwa natin Pilipino, kung siya po ay hindi po natin kapananampalataya, hindi po yan ina-allow po ng Panginoon. Yun po yung ayaw ng Diyos. Bakit? Sinabi po dito sa verse 4, because they will turn your children away from following me. So lahat halos ng mga Kristiyano na nakapangasawa ng hindi mananampalataya, alam po natin yung mga nangyayari. Di ba? Dati mga mananayo dito, singer, na nakapangasawa ng mga tagalabas, nawala po sila. More than 50% po ganun po ang nangyayari. So yung iba naman, nadadala po nila yung mga asawa po doon sa church. So, paparusahan po tayo ng God. Sabi doon, He will quickly destroy you kapag ginawa po natin to. So, gaya ko po. So, kung nakakilala po ako sa Panginoon nung ako po ay high school, nag-serve sa Panginoon, then ang nag-work, hindi nag-ministry sa Panginoon, napalayo, then nagpunta po ako sa Timna. Nagpunta sa Timna. Nakakilala po doon ng isang babaeng maitim na, hindi naman. Nakakilala po doon ng so yung nakatuluyan po, hindi siya mananampalataya. At yun, kaya po pinarusahan ako ng mahabang panahon ng Panginoon. At hanggang ngayon, hindi naman. Joke lang, mabait po yung akin kong napili. So, although yung unang mga panahon na yon ay mahirap, dahil po dinulog po natin siya sa Panginoon, nagbago po yung siya po yung nadala po natin. So buti sana kung ganun po yung mga cases po natin So sabi po ng aking pong asawa, sabi po niya, nung dalaga po siya, nagpipray siya, sabi ko, Lord, bigyan po ako ng mabait na asawa, yung malapit sa iyo, makadiyos. Sabi ko sa kanya, buti ka pa, answered prayer. Sabi ko, buti ka pa, answered prayer na. Ang bilis naman ni Lord sumunugon sa iyong panalangin. Samantalang ako pinaparusahan. Okay? So yung mga kabataan natin, piliin yung Kristiyano para hindi po tayo parusahan ng Panginoon. Okay? So mabuti sana kung yung tayo po prayerful at talagang i-dedicate natin yung ating mga buhay sa Panginoon. Yan, si Kian daw. Yan, pinipipray na rin yan. Natutuwa din po ako. Nandito ba si wala pa na dito si Giselle. So natuwa po ako, nag-Bible study po kami doon sa nag-Bible study po kami doon sa Torres family. So nagkwento po si Sister Malu. Kasi nga yung mga magulang, wala naman yung talagang i-desire, kundi yung kabutihan po ng kanilang mga anak. Ang gusto ng mga magulang, lalo na po ng mga Kristiyanong magulang, Kristiyano din yung magiging asawa ng kanilang mga anak. Di po ba? Tama ba mga nanay? Mga tatay? O di ba? Ganun ang gusto po natin. Kasi alam na natin, kapag Kristiyano yan, hindi niya mapapahamak, hindi niya mapapariwara yung kanyang mga anak. Sabi ko ni Sister Malu, sabi niya, ilan ba sila magkakapatid, di ba? Sina Sister Giselle. So, ang lima yata magkakapatid yun, 4 na babae, saka isang lalaki. Sabi ni Sister Malu ng prayer doon niya, Lord, sana po mga Kristiyano po, mga Christian po yung mapangasawa ng aking anak. Sabi niya, yun lang po yung hinihiling niya sa Lord. Sabi ni Sister Malu, tinugon naman siya ng Lord. Wala ba dito sila? Sabi niya, nag-check ko po yung attendance. Sabi, oo nga, mga Christian nga, si Christian Miranda, yung una, si Christian Basi, at saka yung isang padawala doon sa attendance, Christian din daw po yung pangalan. So lahat po ng mga napangasawa ng kanyang 3 anak ay Christian ang pangalan. Sabi ko, Brother Robert, baka ang pangalan mo ay Robert Christian, di ba? Sabi ni Sister Malu, si Brother Robert lang daw yung hindi Christian ang pangalan, pero siya po yung tunay na Kristiyano, sabi mo doon. Okay? So Christian pa rin talaga, di ba? Christian talaga yung naging pangasawa. Kaya po yung mga prayer po natin, kailangan specific. Minsan siguro nag-joke si Lord. O sabi mo, Christian di ba? So specific po natin yung prayer natin. Christian yung mapangasawa, yung pong naglilingkod sa Panginoon, may good relationship, iliwanagin po natin sa Lord ano po yung gusto natin. Baka kasi pangalan pala yung pagkakaintindi. Hindi naman, joke lang Kasi alam po natin, God is all-knowing. Okay. So yun, natuwa po ako sa kanya pong kwento. So, ano pa po yung isa pong kamalian po dito ni Samson? Para hindi ko kakasya yung 45 minutes. So, ano po yung isang kamalian pa dito ni Samson? Sabi po dito, Samson went down to Timna. Went down to Timna. Isa po itong lugar po doon sa Israel, Timna. Pag sinerch din po natin yung Timna, ano ba yung ibig sabihin ng Timna?
So, sinerge po natin yung Timna, sabi po ng Timna, ibig sabihin po niya, refrain, restrain, withdrawal. Ano yan? Withhold. Ibig sabihin, sa Tagalog, umiwas. Yun po ibig sabihin pala ng lugar na Timna. So, siguro sa ating kapanahunan, ito po ang tawag po, itong lugar po nito, ang tawag po sa kanya, Forbidden City. Parang ganun ba? Pinagbabawal na lugar. So, yun po yung unang disobedience po ni Samson. Sabi niya, saan siya pupunta? Pupunta ako doon sa pinagbabawal na lugar. So, sa pag-journey pa lang niya, talagang ang tinarget niya, yung pinagbabawal na lugar. Ang lugar ng Timna. Siyempre, nasa pinagbabawal kang lugar, kaya na pinagbabawal niya, marami kang makikita dyan na kasalanan. Okay? So, yung unang kasalanan nakita niya, yung babaeng Filisteo na gusto niyang maging asawa. So, yun yung first disobedience. Dalawa na nga kayo dito disobedience niya eh. Pumunta siya sa Timna, then, gusto pa niya mag-asawa na isang Filisteo na pinagbabawal ng Diyos. So, si Samson po, alam po natin kung gaano siya kalakas. Kahit po 1,000 kalalakihan, kaya po niyang talunin. Kapag binasa po natin doon sa chapter 15, makikita po natin, kumuha po siya ng jawbone ng donkey, o yung panga po ng asno. Then, pinaki po niya yung 1,000 lalaki. So, 1 versus 1,000, wala pong nagawa po yung 1,000 na lalaki. Dahil po sa lakas na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Pero ano po yung kanyang kahinaan? Babae po yung kahinaan po ni Samson. Kahit po isang babae pa lang, bagsak na po siya. Wala na po siyang magawa kapag nandyan po yung babae. Sabihin mo po sa katabi mo, brother, parang ikaw ang topic today. Hindi ba? Ay, hindi na pala. Sige, malalakas daw po yung ating mga kalalakihan dito, mga faithful sa kanilang mga asawa. Amen daw. O yung iba din maka-amen, si Sister Che lang ang nag-amen. Ibig sabihin si brother, faithful. Okay. So yung ibang asawa ko, hindi daw faithful yung asawa. Para din po silang si Samson. Okay. Then sabi po dito sa sunod po na verse, parang haba na ating pag-uusapan, no? Sabi po dyan, his father and mother. Inaantok na po yung iba. Parang bukas pa naman. Parang nakagano po yung mga mata natin. Mamaya, parang nakagano na. His father and mother objected. Naka-highlight. His father and mother objected. Isn't there even one woman in our tribe or among all Israelites who could you marry? They asked, why must you go to pagan Philistine to find a wife? But Samson told his father, get her for me. She looks good for me. So ano nakita po natin ditong disobedience si Samson? Di ba? His father and mother objected. Ayaw ng kanyang nanay at tatay. Dahil alam po nila yung prinsipyo po ng kautusan ng Diyos na bawal mag-asawa ng hindi nila katribo. So sabi nila, oy, Samson, ang dami-dami natin sa tribo. Galing po sa tribo po ng Dan. Nasa 50,000 tayo dito sa tribo ng Dan. Wala ka ba nakitang babae dito na pwede mong pakasalan? Then, 12 pa yung tribo natin ng bansang Israel. May 12 tribes pa, hindi lang sa tribe natin. Wala ka ba nakita doon sa other 11 tribes na pwede mong mapangasawa? Ano sinagot po ni Samson? No, get her for me. She looks good for me. So ano po yung ginawa po ni Samson? Ipinilit niya kung ano yung gusto niya. Ipinilit niya kung ano yung gusto niya. Hindi siya nakinig sa kanyang mga magulang. At ano yung naging basihan niya? Ang basihan lang niya, looks. Looks lang yung basihan niya. Instead na maging basihan niya yung salita ng Diyos, ang pinagbasihan niya, yung looks lang. Dahil lang maganda lang siyang tingnan. Yan o, ang ganda-ganda ni ano. Dapat isinensor ko pala ng konti. Okay, kaya medyo malabo yan. Dahil lang sa looks, kaya yun po yung nag-attract ko sa kanya. So, doon pa pala, isa pa pala, sa bansa pong Saudi Arabia. Sino ba yung mga galing dito ng Saudi? May mga galing ba ng Saudi? Yan, si nanay at saka si tatay Boy. So, galing sila sa Saudi. Ang tradition po doon, di mo ba, yung mga magulang ang pipili na mapapangasawa ng kanilang mga anak. Hindi pwede pumili yung anak na mapapangasawa. Yung mga magulang sila yung nag-arrange ng marriage. So, ito po, isa pang mga religion po rito. May mga Arabo po ba dito? Walang Arabo. Mga Arabo hook lang yung nakikita ko. Dami Arabo hook. Okay, so, doon po sa bansa pong doon po sa Middle East, ganun po yung tradition. At maging hanggang sa kasalukuyan, ganun din po sila. So, ibig sabihin, ganun po yung pagsuway po ni Samson. Sa halip na yung magulang niyang pumili ng kanyang mapapangasawa,
siya po yung pumili ng kanyang mapapangasawa. Yun po yung kanyang isa pang disobedience. Then next po, nasabi ko dito. So sa mga kabataan po dito, so wala pong iniisip, sabi ko po nga po kanina, walang iniisip ang ating mga magulang, kundi yung ating lahat ay ikabubuti. Although binibigyan na kayo doon sa pangaral ng mga magulang ninyo, parang kontrabida talaga si nanay, kontrabida ng nanay ko, kontrabida ng tatay ko. Pero alam nyo, kaya niyan ginaganyan, ipinupus tayo ng mga magulang natin dahil alam nila, ito yung makakabuti sa inyo. Wala namang sasabihin, yun ang lagi namin sinasabi sa aming mga anak, wala namang kami sasabihin na ikapapahamak ninyo. So sumunod na lang kayo. Okay? Siyempre yung mga kabataan, siyempre nung kabataan naman din tayo, mga lolo't lola, di ba? Ganun din, titigas din ang ulo natin. Hindi rin tayo sumusunod sa mga nanay tatay. Ganun talaga siguro yun ang kabataan, ano? Laging pasaway, laging kontrabida yung nanay at tatay. So, although nabibigyan ka sa nanay tatay mo, akala mo kontrabida natin sila. Pero ang totoo po nun, yung parents po natin, siya po yung ating pong number one na nakakampi. Siya po yung number one po na sasama po sa atin. Then alam din po natin, doon po sa Ephesians, bibilisan ko na lang po, sa Ephesians, sabi po doon, children, obey your parents. Sundin ang mga magulang. Ito po yung unang utos na may kalakip na pangako. Sabi doon, sasagana ka at hahaba ang iyong buhay. Eh, hindi sinunod ni Samson. Ano nangyari po kay Samson? Si Samson, sabi po doon sa historical estimates, nabuhay po si Samson around, nasa pagitan lang po ng 30 to 40 years. Ibig sabihin, namatay po siya sa kanyang prime age, doon po sa kanyang kalakasan. Ibig sabihin, hindi humaba yung kanyang buhay. Dahil nga, hindi niya nasunod yung pinasabi ng Lord na sumunod sa mga magulang. Then next, doon po sa chapter 14 pa rin po tayo, Samson went down to Timnah together with his father and mother. As they approached the vineyard of Timnah, suddenly a young lion came roaring toward him. So ano po yung violation po dito? Ano po yung violation? So, nakita po natin, bumaba uli siya sa Timnah si Samson. At anong pinagkaiba? Kasama na po niya yung kanyang nanay at yung kanyang tatay. So, ibig sabihin, nanaig po yung gusto ni Samson. So, sumama yung nanay tatay niya kasi i-arrange na yung marriage nila doon sa Philistine woman. So, ibig sabihin, yung kanyang mga magulang, sumunod na rin po doon sa katigasan ng ulo ng kanilang anak. Yung stubbornness ni Samson, tinolerate na rin po ng kanyang mga magulang. Kasi wala na siguro magawa. Siguro kinuwelyuhan na ganyan yung tatay niya. Ano? Hindi mo ako papakasal doon? Wala na nagawa yung tatay niya kasi nga pinakamalakas si Samson eh. Okay? Siguro gano'n na ginawa ni Samson kaya napilitan na yung mga magulang niya na pakasalan niya yung Pilisteo. Babaeng Pilisteo. So ano pong pangalawa kung violation po na nakita po natin dito? So hini-highlight ko po yung vineyard. So ano po ibig sabihin ng vineyard? So po ito ay taniman ng ubas, great products po nakalagay po dito. So, kita po natin, di ba bawal po siya na mag-stay po doon. Bawal po siya doon sa binayulate po niya yung Nazirite rule number 1. Paki-open nga ate doon sa number 6, 3 to 4. Bilang 6, 3, 4. 6, then verse 3 at 4. So, pinagbabawal po talaga sa isang Nazareo, sabi dyan, they must stay away from the wine, others from the drink, they must not drink vinegar that makes, sabi po dyan, they must not drink grape juice or eat grapes or raisin. Then sa verse 4 po, sabi po sa verse 4, next po kapatid, during the special time of dedication, they must not eat anything that comes from grapes. They must not even eat the seeds or skins of grapes. So yan po yung sabi po dun sa isa pong sa mga Nazarites, na bawal po silang kumain ng ubas o any product from the grapes. Pero nung ginawa po ni Samson, bawal po siya ng ganyan. Ang ginawa niya, pumunta pa po siya doon sa taniman ng ubas. Napakalaking pagsuway, di po ba? So, marami po sa atin po dito, sabi nga, bawal uminom ng alak, pero nakikita mo nandun sa beer house, pag sinita mo, bakit nandiyan ka? Ay, hindi, nagsa-sound trip lang po kami. Nagsa-sound trip lang, di kami uminom ng alak, nagsa-sound trip lang. Yung mga kapatid namin, sabi nila, umiiwas na sila sa chismis, pero agang-aga nandun sa bahay ng chismosang kapitbahay. So, sabi, anong ginagawa mo dyan? Ay, kinakosta ka lang si kumare. So, ganun. Kung gusto talaga natin iwasan yung mga maling bagay, dapat iwasan natin yung lugar na pagmumulan po ng ating pagkakasala. Okay.
So, sabi po dito, despite po ng disobedience ni Samson, the Spirit of God, ini-empower pa rin po si Samson. Ibig sabihin pala, kahit pa tayo makasalanan, pwede pa rin pala tayo i-empower ng Lord. Binigyan ng Lord ng kalakasan si Samson. Tapos ano pong ginawa niya? Sabi po dito, suddenly a young lion came roaring toward him. So, ang Lord, kapag pumupunta po tayo doon sa isang mga pinagbabawal na lugar, alam po natin marami po siyang ipapadala po sa atin. Nandiyan pa, Pastor, binamakapasalubong si Pastor. Ay, bakit nandito ka? Sabihin, wala po. Magbabawalan tayo. Gusto nila itaboy tayo palayo doon sa ating pagkakasala. So, ganito yung ginawa ng Lord kay Samson. Ang gusto niya, umalis siya doon sa vineyard. Nagpadala siya ng lion. Nagro-roar. Tinatakot si Samson. Siguro binigyan ng Lord ng strength si Samson para meron siyang lakas para tumakbo. Pero anong ginawa po ni Samson? Pinatay niya yung leon. Tinor niya yung leon na para lang siya nag-tor ng batang kambing. Sabi po doon sa Biblia. Ganun po yung pagkakapatay po niya doon sa leon. So, ganun din po yung ginagawa po natin. Kapag may pumipigil po sa atin na gagawin natin, papatayin po natin yung mga pumipigil sa atin. Ay, si nanay na yan. Pal talaga yan. So, yung mga pumipigil sa atin sa pagkakamali, pagkakasala, yun po yung kinukonsider po natin mga kaaway. Yung mga kaibigan natin na nagtuturo sa atin ng tama, ina-unfriend natin. Ay, unfriend kita. Lagi mo na lang akong sinasabay. Lagi mong sinasabi sa akin ng mga mali ko. So, yung mga nanay nataga natin, ginagawa natin mga kontrabida ng ating buhay. So yun ang ginagawa po natin sa mga leon na pinapadala ng Diyos. Pinapatay po natin sila. Sa halip na pakinggan natin, mag-flee tayo doon sa kasalanan, ang gagawin natin, papatayin po natin sila. Yun po yung ginagawa po natin. Dahil gusto lang po natin, i-push po kung ano po yung ating nais. Then next, bilisan po natin. Then sabi po dito, sometime later, when he went back to marry her, nasusundan po ba yung kwento? Parang yung iba tulog na yata. Okay? Pero parang 90% pa naman gising pa. May 10% lang natulog. Sometime later, when he went back to marry her, he turned aside to look at the lion's carcass. And in it, he saw a swarm of bees and some honey. He scooped out the honey with his hands and ate as he went along. So ano na naman yung disobedience po dito ni Samson? So pabalik na po siya doon sa Timna. Bumalik po ulit siya sa Timna para po pakasalan yung kanyang babaeng na naibigan. At pagbalik niya, nandun pa rin po yung leon na kanya pong pinatay. At ano pong ginawa niya? Di ba bawal po silang lumapit sa patay? Ang ginawa niya, lumapit po siya dun sa leon, nakakita po siya ng mga honeybee, at nakita niya mayroon palang honey sa loob ng tiyan ng leon. Ang ginawa niya, in-scoop niya yung honey at kinain yung honey. So napakalaking violation. Bawal na nga siya lumapit. Ang ginawa niya, lumapit pa siya, hinawakan pa yung patay na leon, at hindi lang basta hinawakan, kinuha pa niya yung pagkain sa loob ng patay na leon. Dapat hindi po sila magiging marumi. Patong-patong na yung kasalanan po niya dito sa isa pa lang pong senaryo po na ito. So ganun po yung ginawa po ni Samson. Sobra po yung kanyang ginawang disobedience. At ano pong ginawa po niya? Inuwian pa po niya yung nanay at tatay niya ng honey. At pinakain din po sa nanay at tatay niya. At kinain naman po ni Manoah at saka ng kanyang asawa. Dahil hindi nila alam galing pala yung doon sa patay na hayop. So ganun din po yung nangyayari po kapag nagdi-disobey po tayo. Kahit po yung mga ibang tao nadadamay dahil po sa ating disobedience. Kahit po yung ating po mga magulang na nananahimik po doon sa bahay, nababahiran din po sila ng karumihan ng ating po mga maling desisyon. Pati po sila apektado ng mga maling desisyon po natin. Yan po yung nangyayari sa mga taong disobedient. Hindi lang kayo nagdurusa, pati yung mga tao na nakapaligid sa inyo. Then next, nakita po natin yung sunod-sunod po na ginawa po ni Samson na disobedience. Series of disobedience ang ginawa po niya. Pero sa kabila po ng series of disobedience ito, ang Lord continuously pinapalakas siya ng pinapalakas. Dahil ang nais ng Diyos, matupad yung kanyang purpose, matupad yung layunin, yung kanyang mission ng buhay ni Samson, ang iligtas ang Pilisteo mula po sa mga, ang iligtas ang mga Israelita mula sa Pilisteo. So even yung mga makasalanan, pwedeng gamitin ng God para matupad yung kanyang mga purposes. So sabi po dito, what are the consequences of this series of disobedience of Samson? Nakasulat po yan doon sa Judges 15:16. Kaya po bibilisan po natin kasi mahahaba po to, 15 at saka po 16.
So, una po, nagkaroon po siya ng conflict with the Philistine men. Nagkaroon siya ng problema. Bakit po siya nagka-problema? Kasi nakapagpustahan siya. Doon sa kasalan, binigyan siya ng 30 abay na lalaki. Tapos doon sa 30 abay na lalaki, nakapagpustahan siya. Huhulaan nila kung ano yung kanyang palaisipan, yung kanyang riddle. At sabi niya, kapag nahulaan niyo yung riddle ko, nabibigyan ko kayo ng 30 fine linen at saka 30 garments. Kapag di niyo nahulaan, ako naman ang bibigyan ninyo. So yun yung hula. Sa loob ng 7 days, kailangan yung mahulaan. Eh, nung 4th day na, hindi pa alam talaga ng 30 na to kung ano yung sagot doon sa kanyang hula. Ang pinakuhulaan niya, anong sabi doon? Kalimutan ko. Yung pinahulaan niya, mula sa kumakain, lumabas ang pagkain. Mula sa mabangis, matamis ay lumabas. So ano yun? So yun ang sagot doon kasi yung leon na kanyang pinatay. Lumabas yung pagkain, then lumabas yung honey. Ay hindi yun mahulaan ng mga Pilisteo. So ang ginawa ng mga Pilisteo nito, pinuntahan ng asawa ni Samson. Sabihin mo, pilitin mo yung asawa mo, kailangan mapush mo siya na sabihin kung ano yung sagot doon sa bugtong. At ganoon nga ginawa ng asawa ni Samson. In 7 days, kinulit niya na kinulit. Yung remaining po ng 7 days, kinulit niya na kinulit si Samson hanggang sinabi na ni Samson yung tunay na sagot. At yun po, ng 7th day, sinabi ng mga to na yung sagot ay ganun yung sagot. Na yun yung leon at yung honey. Tapos sinabi ni Samson, nagalit si Samson. Sabi niya, kung ang aking asawa ay di ninyo tinakot, hindi sana malalaman ang tamang sagot. So kaya lang nila nalaman kasi dinaya siya. So galit na galit si Samson, ang ginawa niya, pumunta po siya sa kabilang bayan, at ang ginawa niya, pumatay po siya ng 30 kalalakihan. Kinuha po niya yung mga garments po ng mga to, at yun po yung pinambayad po niya doon sa mga pinagpustahan po niya. So kita po natin, ganun po yung nangyari dahil po sa disobedience niya. Nagkaroon pa rin po ito ng series of things na, ungodly things na nagawa po niya. Pumatay po siya ng 30 para lamang mabayaran yung kanyang pakikipagpustahan. Then, pangalawa, his wife was killed by her countrymen. Yung kanya pong asawa, pinatay po ng kababayan ng kanyang asawa. Yan. Bakit? Dahil ang ginawa po ni Samson, dahil sa sobrang niyang galit, nang huli po siya ng 300 na asong gubat. Ang ginawa niya, pinagtali-tali niya, tigdadalawa, tapos nang itinali niya, nilagyan ng torch na may apoy, tapos yung 300 na yon, pinakawalan po niya doon sa taniman po ng trigo. Pinakawalan sa taniman ng trigo. So, ibig sabihin yung taniman ng trigo, yung malawak na taniman ng trigo ng mga Filisteo, nasunog. So, ganoon din po yung ginawa ni Samson doon po sa taniman po ng puno ng olibo. Nasunog din po yung mga taniman ng puno ng olibo. So, nung umaga nakita ng mga Pilisteo, ano nangyari? Sino gumawa nito? So, nalaman nila si Samson ang gumawa nun. At nalaman nila kung bakit ginawa ni Samson yun. Dahil sa kanyang asawa. Nagkamali pala ako. So, ang content po na nito, nagkamali pala ako. Ang kwento nito, yung kanyang pong asawa, ibinigay na po doon sa dahil nga galit na galit siya, ibinigay po doon sa best man po niya. At nagalit po si Samson doon po sa kanyang pambiyanan. Bakit ibinigay yung asawa niya doon sa kanyang best man? Kaya yun po yung ginawa niya, nang huli siya, sinunog niya yung field at saka po yung taniman po ng puno ng olibo. At dahil po dito, nagalit ang mga Pilisteo, pinuntahan nila yung asawa ni Samson. Kinuha sa kanyang asawa, ang ginawa nila, sinunog nila yung asawa niya kasama yung kanyang ama. Then, ano pong nangyari? Namatay na yung asawa ni Samson. Muli, umibig po si Samson sa isa pong babae at yun po ay si Delilah. So alam po natin kung yung kwento po ni Delilah at yun po i-cut short. So gustong malaman ng mga nakipagkutsabahan yung mga Filisteo kay Delilah, ano ba yung aalamin kung ano ba yung paano manghihina si Samson? So hanggang 4 na beses niya sinabi yung nagsabi siya ng mga 3 fake news. Then yung doon sa pang-4, sinabi na niya yung totoo. At doon, dahil doon yung nga sinabi doon, kailangan putulin yung kanyang buhok. At pinutol nga ni Delilah yung kanyang buhok at nawalan siya ng lakas. Then, nadakip si Samson sa pamamagitan po ni Delilah. Then yung pang-4, yung huli po nangyari po sa kanya, ang kanyang pong mga enemies, nahuli po siya, nadakip, dinukit po yung kanyang mga mata, inilagay po siya sa bilangguan at ginawa po siyang bilanggo.
So yun po yung mga nangyari, yun po yung series of events po sa buhay po ni Samson. So si Samson po, pinili po siya ng Diyos para baguhin po mga Israelita, hanguin ang mga Israelita mula po sa pagkaalipin po doon sa mga Pilisteo. Pero hindi po niya natapos po yung kanyang mission po na ito. Sino po tumapos po ng kanyang mission na yun? Si David. Si David po yung nakatapos po ng mission na hanguin ang Israel mula po sa mga Pilisteo. Nung pong tinalo po ni David si Goliath. So si Samson po, failure po si Samson dahil nga sa series ng kanyang disobedience. Kaya po tayo, ano pong implication po nito sa atin? So sabi po dito, kahit po tayo yung pinakamalakas na tao, tayo po yung pinakamakapangyarihan, kahit tayo po yung pinaka-influential na tao o individual po sa mundo pong ito, kung wala po yung kamay ng God, kung wala po yung kamay ng Lord, hindi po tayo magkatagumpay. Hindi kasi na-recognize ni Samson yun, nakala niya sa sarili niyang lakas nang gagana yung kanyang lakas. Hindi niya alam, every time na nagkakasala siya, pinapalakas siya lang siya ng Panginoon, kaya niya nagagawa yung mga ganung bagay. Pero dahil sa kanyang series of disobedience, the Spirit of the Lord departed from Samson. Hindi na pumasok ang Diyos, ang Espiritu ng God sa kanya, kaya wala na siya ng lakas. Hindi po yung nasa kanyang buo ang kanyang lakas. Ang tunay na lakas po ni Samson ay nasa kapangyarihan po ng Spirit ng Panginoon. Sabi nga po sa atin, it is not by our might, it is not by our power, it is by the Spirit of the Lord. So lahat ng bagay na papagtagumpayan po natin because of the Spirit of the Lord. Yeah. So siguro po kung ginamit lang po ni Samson yung kanyang lakas para po maluwalhati po yung Panginoon, siguro po natapos po niya yung kanyang mission. Hindi po siya nagtagumpay kasi nga sa kanya pong disobedience. So unti-unti pong nawala po yung anointing niya sa kanyang buhay. So sa atin po dito, marami po sa atin dito yung may mga Samson syndrome na siguro. Ano ba ibig sabihin ng Samson syndrome? So akala po natin nasa atin pa yung anointing ng Panginoon. Kasi ang lakas-lakas natin, ang galing natin mag-pray, ang galing natin mag-preach, ang galing-galing natin mag-share ng Word of God. Pero anong ginagawa po natin? Kasama natin yung mga maling barkada. Patuloy po tayo doon sa mga hindi po natin may sukong bisyo. So, huling-huli po tayo pag nandito po tayo sa loob ng church. Pero pag nandun po tayo sa ating tahanan, huling-huli po tayo ng ating mga kapitbahay. So hindi po ganoon. Ang tunay po na obedience sa God, holy dito sa church, sa bahay, hindi po tayo mahuhuli ng ating mga kapitbahay na gumagawa ng mga kasalanan, na gumagawa ng kasamaan. So everywhere we are, kino-continue po natin kung ano po yung pagkatawag po sa atin. So hindi po tayo nagpapasakop despite po sa conviction po ng Holy Spirit. Akala po natin magaling nga tayo magsayaw, mag-pray, kumanta. Pero hindi, ano yung sister? Pero yung anointing pala ng God, wala na sa atin. Kahit nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, wala nang talab sa atin. Kahit kumakanta, nakakarinig tayo ng mga worship song, hindi na rin tumatalab sa atin. Para naging religious rites na lang yung ginagawa natin, pero wala na yung pagsama ng Panginoon. Yun po yung katakutan po natin. Hindi po porke nandito po tayo sa loob po ng church na ito, nasa atin po yung anointing ng Panginoon. It is between you and God. Between you and God. So, ang Diyos po nakakaalam ng ating kalalagayan. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam kung ano ba talaga ang status po ninyo. So, akala po natin iniwan po tayo ng God dahil sa ating mga maling ginawa. Pero alam po natin ang pangako ng Diyos, I will never leave you, I will never forsake you. Tayo po yung umiiwan sa Diyos. Tayo po yung umaalis. Para po yun yung prodigal son. Hindi naman po siya pinapalayas na kanyang nanay, tatay. Pero siya po yung nagpusang umalis, lumayo sa kanyang mga magulang. So sabi po dito, Samson is the strongest man in the Bible. He started strong, but he ended wrong. Sabi po dyan, God, pwede pong gamitin po ng Diyos yung pong makasalanan pong tao para po ma-accomplish po yung kanya pong will. Tama po yung sinare po dati dito ni Brother Henry, yung babae nag-pray na wala na siya makain. Nag-pray siya, narinig siya ng mayamang kapitbahay. Tapos sabi niya, nagpadala siya ng maraming pagkain doon sa nag-pray na yun. Sabi niya sa kanya sekretary, kapag tinanong ka, sino nagbigay niya, sabihin mo, demonyo niya nagpadala. Kasi gusto niyang sabihin na hindi ang Diyos ang tumutugon sa panalangin, kundi demonyo yung tumutugon sa panalangin. Binigay nga ng sekretary yung mga pagkain doon sa matandang nananalangin. Sabi niya, hindi ko ba kanyo tatanong kung sino po nagbigay po niyan sa inyo, ng mga blessings niya sa inyo?
Sabi ng nanay, hindi ko na kailangang itanungin. Dahil alam kong Diyos ang nagbigay nito sa akin. Kahit demonyo, pwedeng gamitin ng Diyos para lang pagpalain yung kanyang bayan, ang kanyang mga anak. So ganoon, even the devil, gagamitin po ng Diyos gamitin para sa mga taong tinawag ayon sa kanyang panukala. Those who are called according to His purpose. Sabi po doon sa Romans 8:28, all things are working together for the good of those who love God. Those who are called according to His purpose. So yung buhay ni Samson, ginamit ng Diyos dahil siya ay disobedient para lamang ma-serve yung purpose na i-deliver yung bansang Israel mula sa pagkaalipin sa mga Pilisteo. So, lapit na po ako matapos, pagbigyan niyo na po ako ng additional minutes. So, sabi po dito sa Deuteronomy 23:21, when you make vow to the Lord, your God, be prompt in fulfilling whatever you promise. For the Lord your God demands that you promptly fulfill all your vows, or you will be guilty of sin. So kapag may pinangako po tayo sa Panginoon, kapag meron po tayong vow, kailangan po natin gawin yun. Sapagkat pag di po natin ginawa po natin yung vow po natin sa Panginoon, we will be guilty of sin. So yun po yung nangyari po kay Samson. Hindi po niya na-fulfill yung kanyang vow. Kaya po, ganun po yung kinasapitan po ng kanyang buhay. So ano po ba yung mga lesson na matututunan po natin sa buhay po ni Samson? Sabi po siya sa number 1, it teaches us the importance of relying on God's strength, not our own power. So kailangan po tayo magtiwala sa lakas na nanggagaling sa Panginoon. Hindi po doon, kasi si Samson alam niya malakas siya. Nag-rely na lang po siya doon sa kanyang sariling lakas. Hindi niya alam na yung kanyang lakas nanggagaling pala sa Spirit of the Lord. Every time na bumababa yung Spirit of the Lord sa kanya, tsaka lang siya nagkakaroon ng lakas. Wala talaga siyang lakas na kanyang sarili lamang. Pangalawa, we must follow God's will, not our own stubbornness. Kasi nga, may mga gusto tayo. Paano kung salungat siya doon sa sinasabi ng salita ng Diyos? Sino yung mananaig, yung gusto natin o yung gusto ng salita ng Diyos? So we need to seek and follow the will of God. Huwag yung katigasan ng ating ulo ng ating pairalin. Pangatlo, we need to seek the Lord's wisdom, not our own understanding. Kasi akala natin tayo sa ating sarili, napakarunong natin, alam na natin lahat ng bagay. Lalo na yung mga kabataan ngayon, alam, bida-bida talaga yung mga kabataan. Akala nila alam na lahat ng bagay. Pero kailangan nating mag-seek ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. So, dumarating po doon sa ating pakaramdam. Patapos na po ako. Dumarating po sa ating pakaramdam na ang layo-layo ng Diyos po sa atin. So, we feel na sobrang distant ng God sa atin dahil sa ating nagawang kasalanan, dahil sa ating disobedience. Pakiramdam mo, hindi mo na maramdaman yung Panginoon. Akala mo, ang layo-layo na ng Diyos sa iyo. Ang tunay nun, kayo po yung dumalayo sa Diyos. Ang God, He is never away from us. Sabi nga, hindi niya tayo iiwan. Nandiyan ang God. Alam mo ba yung distance ng God sa iyo at saka sa iyo, ng distance ng God sa iyo? Wala pa yung isang dipa. Ang distance ng God sa isang taong makasalanan, sa isang disobedient na tao, ay yung distance lang ng sahig sa atin pong tuhod. Ganun lang kalayo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lang natin, i-close po natin yung ating tuhod sa sahig para maramdaman po muli natin yung kalapitan po ng God. All we need to do is to repent. Magkaroon po tayo ng genuine repentance. Ganun lang po kalayo ang God. Hindi po siya napakalayo. Ang kailangan niya po sa atin, magkaroon po tayo ng genuine repentance. Yung tunay na pagsisisi sa ating mga kasalanan, doon sa ating mga disobedience na ginagawa. So, akala ko siguro natin, yung iba po dito, ang akala nila, iniisip nila, yung kasalanan nila, marami po itong sinasabi ko doon sa mga reels, sa mga quotes. Sabi po nila, akala nila yung kasalanan nila ay na sobrang laki. Yung kasalanan nila ay kasing laki ng pinakamalaking barko sa buong mundo. So kung ganyan man kalaki yung kasalanan mo, ganyan mo iniisip na sobrang laki na hindi ako mapapatawad ng Diyos. Isipin mo kapatid, sabihin ko sa iyo kapatid, na yung pagpapatawad at yung pagmamahal po ng Diyos, sinlaki at sinlawak po siya ng karagatan. Hindi ganun po kalawak ang pagmamahal po ng Diyos sa atin. So akala nyo, napakalaki ng kasalanan nyo, pero napakalit lang yan sa Panginoon. As long as we will repent, as long as we will turn back to God, katalikuran natin yung mga kasalanan, tayo po ay buong pagmamahal na yayakapin ng ating Diyos. So ganun po yung ama po ng prodigal son.
Wala po siyang hinintay araw at gabi. Wala po siyang hinintay araw at gabi kundi yung pagbabalik po ng kanya pong minamahal na anak. Kaya malayo pa lang yung prodigal son, nakita na po siya ng kanyang ama. Dahil wala po siyang ginagawa, siguro araw gabi nandun sa bintana, nakatingin-tingin siya, kailan kayo magbabalik ang aking anak? Sabi pa po dito sa aking notes, we cannot change our history. Hindi po natin pwedeng mapalitan kung ano po yung nangyari sa atin in the past. So may mga nangyari po siguro sa atin sa mga nakaraan na humahadlang sa atin para makamove forward. We can no longer change our history. But sabi po dito, but God can definitely change our destiny. Kayang palitan ng Diyos yung ating future as long as we will go to Him. Sabi po dito sa atin pong yan po yung ini-offer po ng God, yung finished work po niya sa cross. Yung pong disobedience po natin, yung pagsuway, alam po natin may kaakibat po yang, meron po yung kaakibat na pagpapalo. Pero po yung bawat pagsunod po natin sa Diyos, meron po siyang kalakip na pagpapala. Pagpapalay po tayo ng God, ng everlasting peace. Yung peace po na hindi po kaya ibigay ng daigdig na ito. Mag-start po tayo ng new beginning. Because God is a God of new beginning. Ang sabi niya, limutin na natin yung mga old things. Behold, I am making things new. Marami pa siyang magagandang bagay na naka-store para sa bawat isa sa atin. Hindi pa po huli ang lahat para po sa bawat isa, para magbago. Isuko po natin yung ating buhay sa Panginoon. Siya po yung prinsipe ng kapayapaan na makapagbibigay po ng lahat ng ito po sa atin. Sabi po dyan sa ating last verse, but my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned to me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. So wala pong silbi po yung buhay po nito sa atin. Kahit tayo pa po yung presidente ng Pilipinas o ng Amerika, kahit ano pa po yung achievement na nagawa natin, wala pong silbi po yan. Unless gamitin po natin po ito sa task o yung responsibility o mission na binigay sa atin ng Diyos. At yun po ay ang ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa lahat po ng tao. Yung po atin pong mission to bring all the people to the kingdom of the living God. Kahit anuman lahi yan, anuman pananampalataya, through the saving, healing, and transforming power of the Lord Jesus Christ. Yan po yung ating mission. Nawa po, sa umaga pong ito, ma-fulfill po natin yung ating mission sa Panginoon. Alam po natin, hindi po natin ito kaya. With our own might, but by the Spirit of the Lord, we simply can. Sige po, tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin.